Sa mga bagong dating dito sa Spain, magpaloko na kayo sa pag-ibig, wag lang sa asylum. Especially sa mga bagong dating lang dito. Kung naririnig nyo man to, eto na-explain ko na. Ang asylum po is ina-apply po yan para magkaroon ka ng permit makapag-work sa, yung alam ko sa restaurant. Yun yung iba. Yun lang yung alam ko na ginagamit yung asylum na yun. Hindi ko alam sa iba pang bagay kung nagagamit ba yung asylum. So, ngayon, sa case ng one of a friend of mine, ganun yung case niya, ginamit niya yung asylum, then nag-ano siya ng, sa restaurant, ginamit niya yun. So, yung asylum po is legal permit po yan para makapag-work ka legally sa restaurant. Ito po ay ang mga nag-a-apply dito ay ang ayaw maghintay at ayaw magtrabaho sa loob ng bahay. So, ano ba ang disadvantage ng asylum? Ito na po yun. Kasi, yung ex-asylum po, hindi po yan residente ha. Permit lang po yan para makapag-work ka. So, nire-renew din po yan. So, ngayon, ang friend namin, at hindi ko din po alam ang mga benefits dyan sa asylum. Siguro ko hindi maganda talaga. Siguro ko lang, hindi ko sure. Pero for me, hindi talaga be. Kasi, yung friend namin, hindi lang isa, may mga isa pa siyang kasama, may iba pa siyang kasamahan. Hanggang ngayon, wala pa silang papel. Hindi pa sila nagpa-process sila ng papers. Nakailang denied na sila. 3 times denied na sila for residency. So, bakit? Ano daw yung reason kung bakit sila nade-deny? Kasi, nag-apply sila ng asylum. Kaya ngayon, hirap na hirap silang makapag-apply for residency kasi nakikita yon sa record nila. So, 3 times na siyang nag-apply and ika-4th time na siguro niya ngayon, correct me if I'm wrong, until now, wala pa rin. Hindi pa din siya na-approve. Wini-wait pa lang niya yung result kung na-approve ba siya ng government or hindi. Imagine, 3 times siyang nag-apply. Samantalang kami, once lang kami nag-apply for residency, approve agad kami. Hindi talaga pahirapan dito yung kukuha ng residency unless talaga na nag-apply ka for asylum. Ayaw, huwag kayong makikinig. May bayad dyan, may bayad pa yan ha. Tapos yung iba naman, magpapapel daw, kakarating mo lang magpapapel, hihingan ka ng 4,000 euro. Girl, hindi na babayaran yung government dito. Hindi na babayaran. No, 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 no. Kaya mag-ingat kayo. So, yun, kung andito kayo at hindi pa kayo legal, wala pa kayong TRC, so mas maiging hintayin nyo ang 2 taon kaysa kumuha kayo ng asylum at baka habang mahihirapan kayo kumuha ng residente. Huwag kayong kakagat dyan, huwag kayong kakagat dyan. Kasi kung isasakripisyo nyo yung bago ka lang, kukuha ka ng asylum para makapag-work ka sa girl, pagkatapos niyan, doon na yung suffer mo. Kasi, hindi ko alam kung may pension ka na dyan, kung may ano ka, o sayang yung taon. Wala kang benefits na makukuha. Hindi natin alam kung paano ba yung kalakaran dyan. Unlike naman na, magtiis ka ng 2 taon na magkapapel ka. Then after nun, hayahay ka. Makukuha mo family mo. Maganda yung benefits mo na makukuha. May pension ka pagdating ng panahon. Ano ka talaga nila na ikaw ay bilang residente ka talaga dito. Makakapagbakasyon ka, makakapag-work ka sa ibang parte ng European country. Bakit may ano? Yun. Isasakripisyo nyo yun dahil lang sa ayaw nyo magtrabaho sa bahay. I don't want to be a Cinderella. Girl. Huwag nyong yun. Di baling magsakripisyo kayo ng 2 taon or else magsakripisyo kayo ng ilang taon sa asylum lang. Kaya yung mga nakakarinig niyan, girl, zip it. Wag kayong kakagat dyan. Okay? Wala lang. Hindi naman ako galit. Nagpapaliwanag ako. Bye!